Ang mga unang balita sa umagang ito. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo maghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ng Pampanga ngayong araw. Kampo ng Pangulo, iginiit na hindi siya gagamit ng kaban ng bayan para sa kanyang kampanya. Tambalang Gilbert Chodoro, Edo Manzano ng Lakas Kampi CMD maghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Sa biyaheng totoo, ang problema ng kawalan ng kuryente sa Tawi-Tawi gustong solusyonan ng mga residente. 7 counts ng murder ihahain ng Department of Justice laban kay Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. ngayong araw. Libo-libong kilo ng elephant ivory nasamsam sa iba't ibang bansa sa Africa. At kilalang shopping street sa Japan nagliwanag sa dami ng Christmas lights. Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, patuloy pa rin binabantayan ng GMA News ang mga pinakasariwang pangyayari sa uling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy at live mula rito sa GMA Network Center. Ako naman, Arnold Clavio. At live mula rito sa COMELEC Head Office sa Intramuros, Maynila, ako po si Pia Arcangel. Narito na ang mga unang balita. Pangulo Arroyo maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga ngayong araw. Kahapon nagpaliwanag na ang Pangulo kung bakit siya tatakbo. At narito ang report ni Ivan Mayrina. Tatakbo rin pala. Matapos ng 50 beses sa pagbisita sa Pampanga at ng katakot-takot na paiwas at pasuspend sa sagot, dito rin pala mauuwi ang matagal ng pinaniniwalaan ng marami. After much contemplation, I realized I am not ready to step down completely from public service. Gaya ng alam ninyo, hiniling rin ako ng mga mamamayan ng aking tahanang distrito sa Pampanga na manatili sa buhay publiko. So after much soul searching, I have decided to respond affirmatively to their call. Ang pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga ang puntirya ng Pangulo sa darating na eleksyon 2010. Kumpiyansa rin si Atty. Romulo Macalintal, election lawyer ng Pangulo na walang iligal at kahit pa immoral sa pagtakbo ng Pangulo bilang kongresista. There is nothing in the Constitution which prohibits a sitting president from seeking an elective office except for running as president again or to seek a re-election. Katunayan, ayon pa kay Macalintal, minsan ang ginawa ng isang dating presidente ng Amerika ang gagawin ni Pangulong Arroyo. Yan daw ay sa katauhan ni John Quincy Adams, ang ika-6 na presidente ng Estados Unidos. Bago kasi opisyal na magtapos ang kanyang termino bilang US President mula 1825 hanggang 1829, tumakbo si Adams sa pagka-congressman ng Massachusetts, nanalo at nagsilbi sa US Congress. Ang pagkakatulad pa ni Pangulong Arroyo kay US President turned Congressman John Quincy Adams, pareho silang bugbog sa mga paratang ng korupsyon at pandarambong si Adams. At kahit buwan naman ang pinupuno ngayon kung bakit sa estasyon ng gobyernong radyo ng bayan unang inanunsyo ng Pangulong kanyang pagtakbo, pangako ni Macalintal hindi raw gagamitin ni Pangulong Arroyo ang pera ng mga Pilipino sa pangangampanya nito. Para sa unang balita, Ivan Mayrina reporting. Mga eksperto sa batas nagbigay naman ng kanilang legal na opinyon sa pagtakbo ni Pangulo Arroyo at maging ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ano nga ba ang mga balakid sa kandidatura ng dalawang Pangulo? Darito ang report ni Michael Fahatin. Ang mga pamihirang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada at Pangulong Gloria Arroyo ay ilan lang sa mga tiyak na magpapakulay sa eleksyon 2010. Pero ang tanong, makaabot naman kaya ang kanilang pagtakbo hanggang sa finish line? Dahil nga ngayon lamang ito nangyari sa ating kasaysayan, inaasahan ang mauwi ang debate hanggang sa Korte Suprema. Pero di pa man dumarating sa korte ang issue na pagdebatihan na ng mga eksperto ang legalidad nito. Ayon kay Ateneo Law School Dean Father Joaquin Bernas, binabawalan ng saligang batas si ERAP na tumakbong muli bilang presidente. Ngunit wala raw nakikitang balakid kay Pangulong Arroyo na tumakbo bilang kongresista. Hindi lang daw konstitusyon ang balakid sa pagtakbo ni ERAP. Sa pananaw naman ng dati niyang abogadong si Alan Paguia, maaari pa raw makulong si ERAP kapag nagpumalit ito dahil nilalabag dito ang kondisyon ng kanyang pardon mula kay PGMA. Pero kung si Attorney Harry Roque ang tatanungin, wala siya nakikitang balakid sa batas sa pagtakbo ni dating Pangulong ERAP bilang presidente.
pati na ang pagsabak ni PGMA sa karera sa pagkakongresista sa eleksyon 2010. Ang sabi ng probisyon ng ating saligang batas, ang pinagbabawal ay re-election kung ikaw ay presidente. Ang ordinary meaning niyan, re-election sa posisyong presidente muli kapag ikaw ay nakaupo. So sa tingin ko, gaya ng walang pagbabawal kay Erap para tumakbo muli bilang isang presidente, wala rin pagbabawal para kay Mrs. Arroyo na tumakbo bilang kongresista ng Pampanga. Pero ang realidad umano ay bukod sa magiging desisyon ng COMELEC ay siguradong aabot ito sa Korte Suprema. Para sa unang balita, Michael Fahad reporting. Pangulong Arroyo magsisimba sa Lubao, Pampanga ngayong umaga. Puspusan na po ang paghahanda sa simbahan at may live report si Tricia Zafra. Tricia. Arnold, hindi pa sumisikat ang araw, puspusan na ang paghahanda ng mga taga St. Augustine Parish Church para sa pagdalo ni Pangulong Gloria Arroyo sa misa rito mamayang alas 7:30 ng umaga. May inihandang mga sound system at projector para mapanood ang misa sa labas ng simbahan. Nagkalat na ang maraming pulis at kabila na ang mga streamer na nagbibigay pugay sa Pangulo. Nakapdang pangunahan ni Parish Priest Reverend Father Noli Fernandez ang misa. May entablado rin na nakatayo sa labas ng simbahan, bagamat sa loob gaganapin ang misa. Samantala, Arnold, pasado alas 8 ngayong umaga may nakatakdang show of support rally na gawin ang mga taga-suporta ni Pangulong Arroyo. Samantala, mamayang pasado alas 10 naman ay inaasahang magfa-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Pangulong Gloria Arroyo sa San Fernando, Pampanga sa COMELEC Provincial Office doon para sa pagtakbo niya bilang kongresista ng 2nd distrito ng Lalawigan. Arnold? Maraming salamat, Tricia Zafra. Nagulat po live mula sa Lubao, Pampanga. At para sa pinahuling balita sa Commission on Election, naroon ating kasamang si Pia Arcangel. Pia. Salamat, Igan. At patuloy tayong nagbabantay dito sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. At mula pa kaninang madaling araw ay nakita natin na puspusan na ang paghahanda para sa inaasahan at takdang paghain ng kanyang Certificate of Candidacy ni Lakas Standard Bearer Gilbert Teodoro. At maaga pa nga lang ay nandito na ang kanyang mga taga-suporta at naghahanda ng kanilang mga streamer, tarpaulin at pati yung soundstage na gagamitin mamaya para sa kanyang paghain ng COC. At marami sa mga naririto ay mga kabataan, mga volunteer na nakakulay berde. At ito ang kulay ng lakas para kina dating Secretary Gilbert Teodoro at Edu Manzano. At sama-sama raw silang magtutungo sa Manila Cathedral para makiisa sa misa na dadaluhan ni na dating Secretary Gilbert Teodoro at ng kanyang running mate na si Edu Manzano. At dito naman sa COMELEC Law Department ay ang nakikita natin ay ang live na kuha natin ngayon. Wala pa rin ang mga opisyal at mga tauhan ng COMELEC na tatanggap ng mga COC mamaya, pero kanina ay naghahanda na rin sila at nandito rin ang talaan nila sa kung ilan na ang nakapaghain ng COC para sa iba't ibang national positions hanggang sa mga sandaling ito. Samantala, sina Senator Manny Villar, Brother Eddie Villanueva at dating Pangulong Joseph Estrada magkakasunod na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Kasabay nito, sinabi ni Erap na handa siya sa mga kukwestiyon sa kanyang kandidatura. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Mula Manila Cathedral, binahan ng kulay orange ng mga taga-Nationalista Party ang tanggapan ng COMELEC kung saan naghain ng kanilang COC ang kanilang standard bearer na si Manny Villar at iba pang pambato sa eleksyon 2010. At paalis na ang grupo ni Villar, ang tinaguri ang Magnificent Seven naman ng Bangon Pilipinas Party ang dumating. Nagkamay at nagyakapan pa sina Villar at Bangon Standard Bearer Brother Eddie Villanueva na ikalawang subok na ngayon sa presidential election. Nasa loob pa ng COMELEC ang grupo ng Bangon, parating naman ang jeep ni Erap na siya mismo ang nagmamaneho. Bitbit ang puwersa ng masang Pilipino, may banda rin kasama si Erap. Nakasuot din sila ng orange na trademark na kulay ni Erap. At dahil nagpang-abot ang kanyang grupo at ang grupo ni Brother Eddie, hindi na iwasang makipagsapawan sa pag-cheer ang magkabilang kampo. Pero kasabay ng mismong filing ni Erap ng COC, inihain naman ni Atty. Oliver Lozano ang amended petition para himukin ang COMELEC na ideklara na pwedeng tumakbo si Estrada o hindi.
Inaasahan na raw ni Erap ang mga ganito pero tiwala siyang kwalipikado siya. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Isang biyahe, 10 destinasyon, mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Isang camera, isang notebook. Magsisilbing boses ng ating mga kababayan. Makikinig kaya silang mga uupo matapos ang botohan? Totoong kwento, tunay na buhay. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Nabubuhay sa dilema ang marami nating kababayan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Problema sa malaking bahagi ng probinsya ang kawalan ng kuryente. At dahil dyan, apektado tuloy ang buhay at ang paghahanap buhay ng mga taga-roon. Sa aming paglalakbay, itinatali ng isang estudyante ang kanilang hinaing sa pag-asang matutugunan ito ng susunod na Pangulo. Narito ang biyaheng totoo ni Sandra Aguinaldo. Pang world class kung tutuusin ang mga baybayin ng Tawi-Tawi. Pumapangatlo sa buong bansa ang kanilang produksyon ng isda. Ang mahigit 100 nitong mga isla, mapang-akit, makapigil hininga. Pero sa mga otoridad na rin mismo nang galing. Bawal mag-ikot dito ang mga gaya ko pag walang nakabantay na sundalo. Iwas kidnapping daw. Nang lumubog ang araw, tsaka tuluyang nagliwanag sa akin kung bakit nasasadlak pa rin sa dilim ang mga taga rito. Pagsapit kasi ng gabi, para na rin humihinto ang kanilang mundo. Sa buong probinsya ng Tawi-Tawi, iilang tahanan lang ang may kuryente, ilan lang ang may ilaw. Sa Barangay Karungdong na matatagpuan mismo sa Kapitolyo ng Bungaw, marami ang gaya ni Lola ng kaya. Hello? Di pa nakakaranas ng kuryente sa tanang buhay niya. Presidente ng Pilipinas, kilala nyo? Di mahinda Marcos, mahinda makapagali. Di ko rakahati amadto, kanda ako makalakas pabunggo, di ako magpamaanak, apo ko na hadya. Mula kay Lola ng kaya hanggang sa kanyang mga apo, 3 henerasyong hindi man lang nakatikim ng ilaw sa gabi. Masakit daw para kay Lola na makita ang mga apo niyang nag-aaral sa dilim. Sinubukang idaan sa tawa ang kanyang pagkadismaya. Wala kayong magawa. Pero maya-maya pa, naawa kayo sa kanila? Halung. Wala na mo pa sabi ko kulungan mga apo ko, lima minsan namin apo ko. Hapag tungar ang mga anak ko, kalasahan ko rakatan. Ang apong si Norana, 3rd year high school na. Nasanay mang gumawa ng assignment na gasera lang ang tanglaw. Nangangarap pa rin isang araw, matitikman niya ang bagay na madalas na binabaliwala lang ng marami sa atin. Dahil sa walang kuryente, nahihirapan ako sa pag-aaral. Para kay Lola? Para kay Lola, ganun din kasi di na siya makakita, malabo na yung mata niya. Binisita ko rin ang sitio si Timpa sa Barangay Luok Pandan. Sira na ang solar panel na binigay ng isang NGO. Na maalam na rin ang kaisa-isang generator sa isla. Dahil walang kuryente, walang mabiling yelo ang mga mangingisda. Kaya mga tulad ni Wahab, madalas ginagawan daing ang huli para hindi mabulok. Bagamat patuloy na tumataas ang produksyon ng isda ng Tawi-Tawi mula 2001, bumabagal naman ang paglago ng kanilang industriya ng pangisdaan taon-taon. Aminado ang gobernador, malaking bagay ang kawalan ng kuryente kung bakit nahihirapang makaahon ang kanyang probinsya. Even for mga investor would like to invest in our province, one of the problem is power energy is mahal. Pangalawa, ay limited din. Dito sa Tawi-Tawi, may mga linya naman ng kuryente. Ang kaso, di kayang magbayad ng karamihan sa mga residente. Lalo pat mas mahal ang sigil ng kuryente rito kaysa sa Maynila. Kaya
Kaya sa bawat 10 kabahayan dito, kulang-kulang 2 lang ang may kuryente. Dahil marami raw ang di nakakabayad, ang Tawi-Tawi Electric Cooperative o Tawelco baon na sa utang sa Napocor. As of latest billing nila sa amin, umabot na ng 444 million ang utang ng Tawi-Tawi Electric Cooperative sa National Power Corporation. 14% lang ng Tawi-Tawi ang may kuryente. Dito nga sa Bungaw na kabisera ng Tawi-Tawi, meron nga kuryente, lagi namang brown out. Pero may mga islang hanggang ngayon, hindi pa rin nakakaranas ng kuryente at kailangan pa silang lagyan ng power plant o kaya'y power barge na tulad nito. Sa buong Pilipinas, 3 sa bawat 10 kabahayan ang wala pa rin kuryente. Target ng gobyerno na mapailawan ang lahat ng barangay sa bansa pagdating ng 2010. Pero sa dami ng isla sa Tawi-Tawi, mukhang matatagalan pa bago marating ng kuryente ang lugar ni na Lola ng Kaya at Norana. May dala ko ditong notebook. Dito mo pwedeng isulat yung mensahe mo tsaka ni Lola sa susunod na presidente natin. Mahal kong Pangulo, sana mapansinin niyo kami sa mga hiling namin sa inyo. Kaya naman sa sulat nila sa susunod na Pangulo, kulang na lang ay magmakaawa sa atensyong matagal nang ipinagkait sa kanila. Dahil ang lola ko mahina ang mata dahil walang ilaw. Tapos ako nahirapan sa pag-aaral. Sana maintindihan ninyo kami. Sana protektahan ninyo kami. Protektahan niya ang mga programa sa mga Muslim, sa mga corrupt na leader. Mamahal, Norana G. Amara. Parating namin to. Thank you. Guys, thank you. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang aking biyaheng totoo. Sa ibang balita, operator ng backhoe na naglibing sa mga biktima ng massacre sa Maguindanao, sumuko na daw sa militar. Pero iginit niya na hindi siya ang nagpatakbo ng backhoe nang gawin ang krimen. Darito ang exclusive report ni Chino Gaston. Siya si Efren Macanas, ang tunay na operator ng backhoe na nakita sa massacre site sa Ampatuan, Maguindanao. Mahigit 6 na araw na raw siyang nagtatago at umuko na sa 27th Infantry Battalion ng Philippine Army. Pero mariing itinanggi ni Macanas na siyang naghukay ng pinaglibingan. Hindi rin daw siya ang naglibing ng mga bangkay dahil hindi raw siya ang nagpatakbo nito noong araw na naganap ang massacre. Anong naisipan mo bakit pumunta ka dito sa Siyempre sa pakanang sir dahil may bali-balita ko hahanapin daw nila yung kuning operator talaga ng backhoe. Both side na makahanap sa makikita sa akin. Kwento ni Efren, huli niyang ginamit ang backhoe sa quarry site sa bayan ng Datu Unsay noong November 21, 2 araw bago ang massacre. Dakong alas 7 pa lang daw ng umaga noong November 23, araw na naganap ang karumal-dumal na krimen, wala na raw ang backhoe sa Kapitolyo. Sabi raw sa kanya ng gwardiya sa gasolinahan kung saan nakaparada ang backhoe, dinala na raw ito ni Hamed De La Yuden noong November 22. Hinahanap pa ng mga pulis si De La Yuden, ang assistant operator ng backhoe at ang driver ng truck kung saan kinarga ang backhoe. Tingin mo kaya niyang santuhin na gawin yung nangyari pagbabaon na gano'n? Siyempre hindi naman siguro pagustuhan na magpatay ng tao. Itinurn over sa NBI si Macanas kasama ang mga membro ng kanyang pamilya. Nangako Army na bibigyan nila ng proteksyon ang mga lulutang pangtestigo sa Maguindanao Massacre. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Umano'y tape recording ng massacre pinagahanap na ng mga otoridad. Sa inisyal naman na autopsy report, lumabas na binaril ang mga babaeng biktima sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Darito ang report ni Marisol Abduraman. Isang linggo matapos ang karumal-dumal na massacre sa maburo na bahaging ito ng Ampatuan, Maguindanao, may mga blanco pa rin sa kwento. Hindi pa malinaw kung ano ang mga huling tagpo. Paano nga ba pinagbabaril ang mga biktima? Pinalinya kaya sila? Sabay-sabay kaya silang pinaulanan ng bala? Grupo-grupo? Nalaman kaya nilang yun na ang kanilang katapusan. Hindi pa na ilalabas ang kumpletong autopsy report, pero sa mahigit 50 bangkay na natopsiya ng CIDG, halos lahat di raw bababa sa 2 ang tama. May mga malapit ang binaril. Pero ang pinakaagaw pansin ay ang dugo ang ibabang bahagi ng katawan ng mga kababaihan. Paliwanag ng CIDG, halos lahat kasi ng mga babae may tama sa maselang bahagi ng kanilang katawan. Wala pa nag-i-indicate na sila ay na-rape
Subalit nag-indicate ito na pinatamaan ng sandata yung kanilang mga organ. Pero bakit nga ba? Kapansin-pansin din kasing karamihan sa mga babaeng biktima. Bagamat hindi ganap na nakababa ang mga pantalon, binuksan ang mga ito. Kung hindi sila ginahasa, bakit nga ba ginawa yun ng mga salarin? Sa ngayon, patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang di manay tape recording ng massacre. Ayon kay Vice Mayor Esmael Mangudadatu, nakasili daw ang tape recorder sa medyas ng kanyang kapatid na si Bay Eden Mangudadatu. Pag-alis pa lang daw sa buluan, naka-on na ito. Before I left for Manila, ay binigay daw ni aking kapatid, yan po yung audio recorder na yan ano siya ng oras na 288 hours. Sa madaling sabi, 12 days yan. So hindi ko rin alam kung yun yung na-recover doon sa media, sa legs ng mga kapatid ko or sa asawa ko. Unfortunately, I cannot comment on that because it is not yet in our possession. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Ilang sandali na lamang po at maghahain na ng kanyang Certificate of Candidacy sila ka-standard bearer, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, at makakasama natin siya ngayon live dito sa may tanggapan ng COMELEC. Secretary Teodoro, good morning po sa inyo. Morning, Pia. Igan, good morning. Kasama natin si Igan sa studio. Secretary, alam po natin na mahalagang araw po ito para sa inyo. Ano po yung mga paghahanda na ginawa niyo para po sa paghahain ng inyong kandidatura ngayong araw? Well, syempre, nalangin tayo at nag-usap kami ng pamilya. Pagkatapos nito, babalik kami. We'll spend time sa family. Walang gagawin ngayong araw, kundi bonding na naman at saka nanalangin kami. At talagang umpisahan niyo po sa isang misa ang inyong araw ngayon. Napaka-importante niyan para hindi mawala ang spirito at saka paalala ng ating Panginoon sa atin. Alright, Secretary, kasama rin natin si Igan sa studio at meron din siyang ilang katanungan po para sa inyo. Alam po namin nagmamadali po kayo para sa misa. So, Igan, may mga katanungan ka para kay Secretary Teodoro? Kaugnay ng pagtakbo ng Pangulo sa Pampanga, Secretary, ito ba'y napag-usapan ng partido? Igan, ako mismo hindi ko na pansin yan kasi very focused ako sa sarili kong kampanya at saka sa national campaign, ano? Opo. So ang headquarters na lang ang humawak dyan. Pero kung kayo po'y magiging Pangulo, papayagan nyo ba ang isang transition government? Ay hindi po, Igan. Kung hindi, ayon sa isang valido na pagpapalit ng saligang batas, kung ano man paraan, basta legal, hindi ko papayagan yan. Okay, salamat po and good luck. Salamat, Igan, and good luck sa next hole-in-one natin. Yeah. Alright, Igan. So, bibitawan muna natin si Secretary Teodoro dahil alam natin nagmamadali siya at kasama niya ang kanyang running mate na si Edu Manzano. Naroon sila sa loob ng simbahan. So, Secretary Teodoro, maraming salamat po ulit. Thank you. Thank you po. And we will be catching up with you the rest of the day, si Secretary Gilbert Teodoro. Mga misis, tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG simula kaninang hating gabi, 350 kada kilo, katumbas ang halos 40 piso kada tangke ang dagdag presyo ng LPG Marketers Association at Liquigas. 3 piso 2 sentimo kada kilo naman ang dagdag presyo ng Shell. Paliwanag ng LPG Marketers Association, tumaas ang contract price ng LPG sa world market. Karaniwan na raw ang pagtaas ng presyo ng LPG tuwing sasapit ng Disyembre dahil sa dami ng demand mula sa ibang bansa. Sa lagay naman ng panahon ngayong unang araw ng Disyembre, asahan ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Hilaga at Silangang Luzon. Ayon po sa Pag-asa, bunso dyan ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Makakaranas din ang Kalakang Maynila ng maulap na kalangitan na may pulupulong mahinang pag-ulan. Samantala, nakatakdang sampahan ng 7 counts ng murder si Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. ngayong pong araw. At kaugnay po ng balitang yan, makakusap natin si Justice Secretary Agnes de Banadera. Secretary, good morning. Good morning, Igan. Opo, sa isa sa magkasong murder po sa korte ngayong araw, si Dato Unsay po lamang ang makakasuhan, tama po ba? Oo, dahil syempre nung gawin namin yan, napakaaga pa. So, kukunti pa yung aming nakakalap na ebidensya. Ebidensya. Pero direkta, yung mga positive ID, siya lang po ang tinutukoy? Siya pa lang yung nabuo namin na kaso. Pero
na-mention na rin yung ibang miyembro ng pamilya ng Ampatuan. Kaya lang para sa amin, at that time, kulang pa yung kwento. Alam mo naman, ang kaso, binubuong kwento. Opo. Secretary, saan ba siya lilitisin? Yung arraignment dito na sa Metro Manila? Maganda yung tanong mo, Igan, dahil although ngayon ipa-file natin sa Cotabato City, ang aming naipahiwatig na sa Korte Suprema, magpapatransfer kami ng venue. Oo. At papayagan naman po yun? Madalas pinapayagan yon. At dito sa pangyayaring ito, wala akong rason kung bakit hindi papayagan. Kasi nga ho, mga impormasyon natin, natatakot yung mga dapat matagal na nagkakaso sa kanila doon sa lugar nila. Ganun na nga. At saka, merong previous to this, actually may kaso rin yung dalawa, ang Ampatuan at saka ang Mangudadato. At preliminary investigation pa lang, na ilipat na namin agad dito sa Maynila. Kasi nga yung mga prosecutors namin ayaw namang i-handle. Okay. Secretary, yung etong audio recording daw po, may nakuha ba yung ating mga investigador doon sa crime scene? Alin yun? Audio recording daw? Oo. Anong balita doon? Totoo ba yun? May information na nasa amin, pero I have yet to listen to that recording. Okay. Pero may information na sa amin. At malaki maitutulong nito? Malaking-malaki ang may itulong niyan. Okay, yung original na backhoe operator lumutang na rin at sinabi niya hindi siya yung nagpatakbo pero yung nagpatakbo yun nga, nakikiusap din siya na bumalik na. Pero ano bang balita rito? Patay na ba? May information din kami at hindi wala information ko nandyan ka. Oo, nagtatago lang po. Okay, Secretary, maraming salamat po. Babantayan po namin ang kasong ito. Ingat po kayo. Okay, thank you very much, Ethan. Justice Secretary Agnes de Penadera. Libo-libong kilo ng elephant ivory nasamsam sa magkakahiwalay na police operation sa iba't ibang bansa sa Africa. At kauna-una ang space rocket ng New Zealand, tagumpay na nailunsad. Huwag pa huli, tutok lang sa Mga kapuso, patuloy ang pagbabantay natin dito sa tanggapan ng COMELEC sa huling araw ng paghahain ng mga COC ng mga umaasang tatakbo sa darating na eleksyon. At makakapanayam natin ngayon si Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC. Director Jimenez, good morning. Good morning, Pia. Good morning. Director, alam po namin na ilang araw na pong naghahain ng kanilang mga COC ang mga kandidato at huling araw na po ito. So, ano po yung mga inaasahan pa ninyo o sino-sino pa yung mga inaasahan ninyo aside from sina Secretary Teodoro at ang kanyang running mate na si Edu Manzano? Well, yung sila Secretary Teodoro na lang actually ang talagang major na ini-expect natin today. Maybe a few more people running for senator, but I think this is it. This is the big one today. Director Jimenez rather. Nakita po namin kanina na yung listahan natin ng mga nag-file for president, parang umabot na ng more than 50. So, syempre lilinisan pa ng COMELEC yung listahan na to. When do we expect na maidedeklara yung mga nuisance candidates? Well, we're looking at the official list of candidates being released by the end of December. So yung nuisance candidates will have to be released before then. No, probably siguro a week or two after the filing. After December 1, after today actually. Give it a week or two, then magkakaroon ng hearing for that. And then we'll declare kung sino yung nuisance. And Director Jimenez, marami rin kasi mga nagko-question sa kandidatura ng ilang kandidato, particularly na si dating Pangulong Erap. Pwede na bang questionin niya yun pa lang the minute he filed the COC or kailangan rin hintayin yung... Well, the minute he files the COC, anyone can file an application for, a petition for disqualification. In fact, the sooner the better kasi we need time to process these things. We need time to, to hear the case. We need time to have people argue their cases. So better early. And Director Jimenez, alam natin na campaign season is officially going to begin next year pa po. Pero right now, ano po yung mga pagbabantay na ginagawa ng COMELEC doon sa mga kandidato natin? Kasi syempre ngayon pa lang sa paghahain ng kanilang kandidatura or ng COC, marami na po ang indirectly nangangampanya na rin. So ano yung pagbabantay na ginagawa ng COMELEC? Well, sad to say, wala, no? Kasi recent decision of the Supreme Court basically reversed the decision in Peñera, which said that
pwedeng magkaroon ng premature campaigning. Ngayon, the filing of the COCs is really just for the purpose na masama ka sa balota. Yung epekto ng kandidatura magsisimula lamang sa simula din ng campaign period. That's February for national, March for local. So sa ngayon, essentially parang free for all ang lumalabas. Alright, pero inasahan po natin na pagdating ng February, mas magiging mahigpit ng COMELEC? Yes, definitely. Pagdating Pagdating ng Pebrero, talagang paghihigpitan natin sila kasi by that time, sobrang saturated na siguro tayo sa mga messages nila, sa mga campaign gimmicks nila. Alright, well, Director Jimenez, maraming salamat po sa inyong pagkipagpanayan po namin. Alam namin it's gonna be a very busy day for you. Thank you very much. Good morning po ulit. Good morning. Si Director James Jimenez po, spokesman ng COMELEC. Libo-libong kilo ng elephant ivory na samsam sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bansa sa Africa. Arestado ang mahigit 60 tao sa operasyon. Bahagi ito ng malawakang raid na isinagawa ng International Police Organization na Interpol sa 6 na bansa sa Africa. Ipinagbabawal ang pangolekta ng elephant ivory dahil karaniwang pinapatay ang mga elepante para makuha ito. Spiritual leader ng Tibet na nawagan sa iba't ibang bansa na tutukan ang problema ng climate change. Sa kanyang pagdalaw sa Australia, iginiit ng Dalai Lama na pangunahing problema ngayon sa mundo ang global warming. Kaya dapat daw itong bigyang prioridad ng mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Apela niya sa mga world leader na suportahan ang gaganaping Climate Change World Summit sa Copenhagen, Denmark ngayong Disyembre. One of our responsibility is to taking care of our planet. So now, the government level paying more seriously, more serious attention, global warming. It is, I think, good news. I think very, very encouraging. Kauna-unahang space rocket ng New Zealand inilunsad. Sa bilis na 5,000 kilometro kada oras, bumiyahe ang 6 na metrong bahagi o ang 6 na metrong habang Atea-1. Ligtas namang naisakatuparan ng first ever space launch ng Atea-1. Umabot ito ng hanggang 20 minutos sa kalawakan bago bumalik sa lupa. Pinakamapormang shopping street sa Tokyo, Japan, nalagyan po ng Christmas lights matapos ang 11 taon. Pero hindi basta-basta ang pag-iilaw doon dahil environment-friendly raw ang lahat. Ang mga ilaw, LED bulbs para mas mahina ang konsumo ng kuryente. May espesyal na balot din ng mga ilaw para hindi masyadong mainitan ng mga puno, lalo na yung may hinat, may edad na. Dahil inaasahang dadami ang tatambay at ang basurang dala nila, may mga recycling machines na ilalagay sa bawat bangketa. Pati Christmas sounds tipid din. Mga maliliit na kampana ang tutunog sabay ng pag-ihip ng hangin. Makigan 24 oras na po tayong pwedeng maging mga ganap na saksi. Yan po ay sa pamamagitan ng U-Scoop ng GMA News and Public Affairs. Sa ating U-Scoop, mga kapuso, maipapadala nyo sa amin ang inyong mga kuha, litrato o video na mga pinakamalalaking balitang mahalaga at may saysay sa buhay ng bawat Pilipino. Gaya po nung kasagsagan ng bagyong Ondoy at Pepeng kung saan kaagapay namin kayo sa pagbarating ng mga imaheng tulad niyan na pinakita namin sa telebisyon. Pero kaibang ating U-Scoop, ang mga ipapadala niyong pong balita na aming mapipili ay di lamang mapapanood dito sa unang balita sa 24 oras, sa saksi, balitang hali, news on cue o kaya'y flash report. Pwede rin po niyong balik-balikan yan, ulit-uliting panoorin at ipanood sa inyong mga kaanak at kaibigan sa www.gmanews.tv/U-Scoop. Para naman po sa MMS, ipadala litrato, video at ang salitang balita, space. Impormasyon tungkol sa litrato o video at ang inyong pangalan, address, padala po sa 4627. At para naman sa impormasyong i-text ang balita, space, ay inyong mensahe, pangalan, address at ipadala sa 4627. Ang mga hirit namin mamaya ang tuloy-tuloy ang pagtutok sa mga hahabol sa paghahain ng kanilang kandidatura sa COMELEC. At silipin ang tinaguri ang Magical Castle of Lights ng isang dinarayong mall sa Quezon City. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News, space on at isan sa 4627.
Live mula rito sa COMELEC at sa ngalan ni Rhea Santos, ako po si PR Kanghel. Ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita. Sa umaga nito, Pangulong Arroyo magsisimba sa Lubao, Pampanga bago mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy para sa Kongreso. Libo-libong mamimili, dagsa sa Divisoria, Maynila para mag-Christmas shopping. At music album ni Pope Benedict XVI, inirelease na sa buong mundo. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio, kasama pa rin si PR Kanghel. Narito na ang pinakasariwang balita sa umagang ito. Patuloy pa rin nagbabantay ang GMA News ng mga pinakasariwang pangyayari sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok pa rin sa COMELEC ang ating kasamang si PR Kanghel. Pia! Salamat, Igan. At unang nagpunta nga ngayon dito sa loob ng tanggapan mismo ng COMELEC si Senator Jamby Madrigal at siya ay naghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. At ang nakikita nyo ngayon, Igan, ay ang live na kuha natin dito sa Law Department ng COMELEC. Kasama ni Senator Madrigal ang kanyang Chief of Staff para maghain ng kanyang COC. At di tulad ng ibang mga kandidato na pumunta rito para maghain ng kanilang kandidatura sa pagkapresidente, ay simple lang ang pagpunta dito ni Senator Jamby Madrigal. Wala siyang kasamang mga taga-suporta sa labas na nagmamarcha o may dalang mga placard at siya lang ang dumating mag-isa kanina. Suot niya ang kanyang kulay green at tatakbo siya bilang isang independent candidate. Meron daw siyang partidong kinabibilangan pero pinili niya para sa kanyang pagkandidato bilang Pangulo ay tumakbo na lamang ng isang independent candidate at batid daw niya na mahirap nga tumakbo sa pinakamataas na pwesto ng ating bansa bilang isang independente pero handa raw siyang harapin ng hamon ng pagiging isang Pangulo kaya pursigido siyang ituloy ang kanyang mga balak at sa ngayon, wala naman siyang napiling running mate sa pagka-vice-presidente at wala rin siyang senatorial slate. Pero ayon nga sa kanyang ilang mga kasama dito mula sa kanyang opisina ay tuloy-tuloy rin ang kanyang desisyon at sa mulat sa pool daw ay kahit may mga nakikiusap sa kanyang umatras, desidido raw siya na ituloy ang kanyang balak na tumakbo sa pagkapangulo. At Igan, maya-maya ay magkakaroon ng isang press briefing. Lahat ng mga kandidato na naghahain ng kanilang COC ay may pagkakataon na magsalita sa mga media na nakaabang dito sa loob ng Law Department ng COMELEC. So yan muna, Igan, si Senator Madrigal ang una sa araw na ito. Siya pa lamang, wala siyang kasamang vice-presidente at wala rin siyang senatorial slate sa ngayon. Igan? Maraming salamat, Pia. Iba pang miyembro ng pamilyang Patuan posible ring kasuhan ng Department of Justice. Ayon po yan kay Justice Secretary Agnes de Veradera sa panayam ng unang balita kanina. Gayunman, depende pa raw yan sa mga kalap nilang ebidensya. Ngayong araw, nakatakda isang pang 7 counts of murder laban kay Dato Unsay Maguindanao Mayor Andal Ampatuan Jr. Isasampa ang kaso sa Cotabato pero hihilingin ng DOJ na ilipat sa Maynila ang paglilitis nito. Siya pa lang yung nabuo namin na kaso. Pero na-mention na rin yung ibang miyembro ng pamilya ng Ampatuan. Kaya lang para sa amin, at that time, kulang pa yung kwento. Alam mo naman, ang kaso, binubuong kwento. Sports utility vehicle na aksidente po sa McKinley Road sa Makati. Sugatan ang 3 sakay ng SUV. Sa inisyal na pagsiyasat posibleng mabilis ang pagpapatakbo o may iniwasan ng driver ng sasakyan bago ang aksidente. Inoobserbahan na ang mga biktima sa ospital ng Makati. Nagsimula na kaninang hating gabi ang 350 kada kilong price increase ng LPG Marketers Association. At para alamin kung masusundan pa ito, makakusap na si Ginoong Arnel T., Presidente ng LPGMA. Arnel, good morning. Good morning po, Igan. Sabi mo, sa akin nun, isa lang. Wala nang kasunod to bago magbagong taon. Tama ba? Arnel? Hello?
Yes. Apo, tama po yun. So, ito, one time lang to, one time. This month po ay ito na po yung huling movement namin. At ang babantayan na lang po namin ay yung 4 January. So ito yung reaksyon sa world market. Tama po yun. Yan po ay equivalent po doon sa gumalaw na presyo sa international market, which is $67 po ang inangat sa international market. Yan po ang equivalent doon yun. 3 pesos and 50 centavos per kilo. So magkano ang presyo ngayon ng LPG sa merkado na dapat asahan ng ating mamimili? Opo, mula po sa 580, ngayon po ay maglalaro po sa 620 bawat isang 11 kilogram na tangke. 620? Opo. Ayun. At by next year, January, ang January ho, ang basa po namin ay rollover, wala akong magiging pagbabago sa presyo. At ang tinitignan na ho namin ay yung February, baka doon po ay mag-umpisa na ho magkaroon ng rollback. Okay, pero yung inaasahan nating supply ng LPG ngayong Pasko, talagang in demand yan. Sapat naman, Arnel? Sapat naman po, maliban lamang doon sa area po ng southern part, which is itong Calamba, Laguna, Batangas, Quezon. Yan po kasi ay ang produkto po doon ang nanggagaling sa Shell Terminal ay wala na ho nakakalabas na yung na truck dahil sa pinagbawalan na pong gamitin ng kalsada dahil sira po ang tulay. So, ang problema po nila ron ay magkakaroon sila ng counting tightness or kakulangan ng produkto dahil sa layo ng biyahe po ng mga truck nila na kailangan pang tumakbo ng bataan. Okay, Arnel, salamat ha. Ingat. Apo. Arnel Tipo, Presidente ng LPG Marketers Association. Babaeng iniuugnay kay Tiger Woods. Sinagot na ang tanong kung may affair sila ng golfer. Huwag pa ulit tutok lang sa unang balita. Babaeng iniuugnay kay Tiger Woods, itinangking may relasyon sila ng golfer. Ang pagtanggi ginawa ng babae ng kotake siya ng Associated Press. Gayunman, ilan ito sa mga panayam sa harap ng kamera gaya ng nakuna ng Hollywood.tv sa Los Angeles Airport. Ang tanging nasabi niya ron ay ang pinag-aaralan pa niya at ang kanyang abogado ang mga susunod niyang hakbang. Isang tabloid sa Amerika ang nagbulgar ng umano'y affair ni Woods at ng naturang aktres. Namataan pa umano ang dalawa sa Australia. At sa pagpasok ng buwan ng Disyembre, libo-libong mamimili at dumagsa sa Divisoria, Maynila para mag-Christmas shopping. Darito ang report ni Tricia Zafra. May ilang galing pang probinsya tulad ng mag-asawang Madrilejos. Pabalik-balik na raw sila rito ilang beses na mula Sapang Palay, Bulacan para unti-unti nang ibili ng pamasko ang mga inaanak. Para sa mga inaanak namin, mura lang kasi dito eh. Ito pa lang na mag-asawa kami na lang namimili. Sa halagang 10 piso, makakabili na ng pwedeng ipanregalo gaya ng mga purse at keychain na ito. Para sa mga mas may malaking budget, meron ding mas mamahalin na laruan, gaya ng mga sumasayaw na manika na ito na nagkakahalagang 280 pesos. 130 hanggang 170 naman ang mga battery-powered toy car. Ang damit ng bata, 300. Meron ding nagkakahalaga ng mula 100 hanggang 350 pesos depende sa laki at disenyo. Pero kahit yung mga hindi pa nakakatanggap ng bonus, nagsimula na rin mag-Christmas shopping. Gaya ni Maria Salfe Lobo na naghahanap ng Christmas lights para sa kanilang bahay. Saka makakaya lang po namin. Opo, safe. Yung hindi, yung hindi basta-basta. Basta yung safe po. Buong pagmamalaki naman ng tindero na kahit na mura ang Christmas lights nila, ligtas at may ICC mark ito. 150 pesos naman ang maliit na Christmas tree na may kasama ng ilaw at mga palamuti. Dapat nga lang daw maaga pa lang mamili na dahil magtataas pa raw ng presyo ito. Normally, nauubusan ng stocks yan kaya nangyayari, tumataas din yung presyo. At para mas mapabilis ang inyong pamimili, may payo ang pamunuan ng Tutuban Center. Mga tao, para mas mapadali yung pamimili nila, sana magkaroon sila ng list kung ano yung mga bibili nila. At the same time, syempre yung kilala ng Divisoria sa tawaran. So, pwede silang makipaghagel kung magkano yung presyo na kayang ibigay ng mas affordable para sa budget nila. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Album na nagtatampok sa boses ni Pope Benedict XVI, mabibili na po
Yan ang album na Alma Mater, Music from the Vatican, na ibinebenta na sa iba't ibang record stores sa buong mundo. Dito po maririnig na kumakanta ang Santo Papa. May bahagi rin nagdadasal siya sa saloy ng mga lumang chants at modernong musika. Kabilang sa maririnig ay mga dasal sa Birheng Maria, kabilang ang dasal sa Italian, Pranses at Latin. Pangulong Arroyo dumalo na sa misa sa St. Augustine Parish Church sa Lubao, Pampanga. At para sa dagdag na detalye, may report si Julius Segovia. Julius. Parish sa Lubao, Pampanga. Kasama ng Pangulo si First Gentleman Mike Arroyo at panganay na anak na si Congressman Mikey Arroyo. Kasama rin ng First Family ang ilang cabinet secretaries, gaya ni Press Secretary Serge Remonde, DTI Secretary Peter Favila, DOH Secretary Francisco Duque III at DSWD Secretary Esperanza Cabral. Maaliwalas ang mukha ng Pangulo nang pumasok siya sa simbahan, sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Di naman mahulugang karayom ang parking space ng simbahan igan. Di na nakapasok sa loob ang lahat ng mga taong nag-abang sa pagdating ng Pangulo. Napuno ng mga taga-suporta ni Pangulong Arroyo ang loob at labas ng simbahan. Iba't ibang delegasyon mula sa 6 na bayan ng ikalawang distrito ng Pampanga. Kabilang dito ang Florida Blanca, Santa Rita, Lubao, Porac, Tasmuan at Guagua. May mga grupo rin ng mga kababaihan, kabataan, senior citizens at maging vendors association. Sama-sama rin sa pagpapakita ng suporta sa Pangulo ang mga alkalde ng probinsya. Medyo naantanaigan ang takdang misa dahil alas 7:30 dapat ito sinimulan. Pagkatapos ng misa ay inaasahang magsasalita ang Pangulo sa harap ng kanyang mga kabalen bilang deklarasyon ng kanyang pagtakbo sa Kongreso sa 2010 election. Patuloy tayong mag-aantabay dito, Igan, mula sa Lubao, Pampanga. Balik tayo. Maraming salamat, Julius Segovia. Nagulat po mula sa Lubao, Pampanga. Igan, ngayon nga lang ay katatapos lamang ni Senador Jamby Madrigal sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo at makakapanayam natin mismo si Senadora Jamby Madrigal. Live pa rin dito. Senator, good morning. Good morning. Good morning. Senator, tatakbo po kayong independent candidate sa pagkapangulo. Alam po natin na mahirap pong tumakbo bilang independent para sa pinakamataas na posisyon sa bansa. So, ano po yung dahilan ninyo para ipagpatuloy kahit po kayo isang independent candidate? Hindi ibig sabihin porkit mahirap, hindi magagawa. Pero unang-una ngayon, alam mo yung meaning ng political party ay talagang sirang-sira na. Nakita niyo naman sa mga major political parties na hindi sila makabuo ng 12 senators. Wala naman major platform. So parang nagdi-dissolve na yung kapangyarihan ng malalaking political party. At panahon na ngayon, maluwag ngayon, na para sa isang independenteng senador, independenteng kandidato na pwedeng manalo dahil saan kailangan talaga natin ipakita sa taong bayan yung tunay na plataforma at hindi yung trapo politics. Kaya, Senator, wala ho kayong kasamang Vice President at Senatorial slate? Sinabi ko wala akong kasamang Vice President at Senatorial slate sapagkat malakas ang aking paniniwala na sa takbo ng kampanya, sa takbo ng eleksyon, yung mga taong parehong adhikain kaysa sa akin, ay kami ay magsasama-sama. Lahat ng mga progresibo na may tinig na talagang parang sa taong bayan, tinig ng politika ng prinsipyo, ay magsasama-sama. Alright. Senator, meron po kayong mga nakasabay. Nakasabay niyo po ang standard bearer ng lakas ngayong umaga sa paghain ng COC. Pero kayo po, hindi po kayo nagdala ng inyong mga taga-suporta sa araw po na ito? Alam niyo po, madali maghakot, madali kumuha ng mga entertainer. Pero sa akin, parang ito ay nagpapakita na wala na tayong respeto sa taong bayan. Sapagkat dapat ang iboto ng taong bayan, yung talaga may pagmamahal sa kanila, ay yung talagang may adhikain at plataforma, hindi lang yung makakahakot ng mga supporter at makakadala ng mga artista. Ito lumang tugtugin na kanya ako tumatakbo, dapat ibauna yung mga luma. Kailangan may bagong tinig at bagong politika ng prinsipyo na hindi gumagamit nito mga gimmick na ito. Madali po mag-gimmick, kanya tayo nababaon. Ngayon panahon na umahon. Okay, Senator, salamat po. Senator Jamby Madrigal, maraming salamat po at good morning po muli sa inyo, Senadora. Thank you very much. At ayan po mga kapuso, ang katatapos lamang po mag-file ni Senadora Jamby Madrigal, pero kanina umaga pa po dumating si dating Defense Secretary at Lakas Standard Bearer Gilbert Teodoro. Pero bago siya nagpunta rito ay nagmisa siya at ang nakikita natin ngayon ay ang live na kuha ng kanyang paghain ng kanyang COC. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Congresswoman Nikki Prieto Teodoro at pati na rin ang kanyang running mate
para sa pagka-vice-presidente na si Edu Manzano at sabay-sabay silang naghain ng kanilang COC at hindi nila nakumpleto ang 12 pwesto sa pagka-senador para sa kanilang senatorial slate. Meron lamang silang 5 kandidato so far at mamaya babanggitin natin ang mga yan. Pero sabi nga ni Secretary Teodoro kanina nang makausap natin siya na sa kanyang sa buong araw na ito ay magkakasama silang mga pamilya at talagang ipinagdasal daw niya at pinaghandaan mabuti ang kanyang pagkandidato bilang Pangulo. Kaya nga relax naman daw siya at pati yung kanyang mga taga-suporta ay kumpiyansa raw na kahit medyo nahuhuli siya sa mga survey nitong mga nakaraang buwan ay makakabawi daw siya. At sabi nga ni Secretary Teodoro, ipagpapatuloy niya ang kanyang paglaban para sa mga prinsipyong pinaninindigan niya. Kaya ito ang kanyang ginagawa ngayon. At kanina ay sa labas marami pa rin ang nakaabang ng mga taga-suporta niya. Mayroong maiksing programa at magkakaroon na rin ng maiksing pagsalubong ng kanyang mga taga-suporta na naghihintay pa rin hanggang ngayon sa labas ng tanggapan ng COMELEC. So yan pa rin ang latest na nangyayari dito sa COMELEC Law Department. Si Senadora Jambi Madrigal at Secretary Gilbert Teodoro ang dalawang unang naghahain ng kanilang COC sa pagkapangulo ngayong araw na ito. Babalik pa rin tayo mamaya para sa karagdagang updates. Pero sa ngayon, para makatanggap po ng mga pinakabagong balita via text, i-type lamang po ang GMA News, space on, at ipadala sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagong balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan at live mula rito sa COMELEC, sa ngalan ni Rhea Santos, ako po si PR Carmen. At kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang balita, space, message, space, inyong pangalan, address, padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impilan ng serbisyong totoo, makaigan ako naman Arnold Gravio, ito ang unang balita.